third year student of Public Administration student in Camarines Norte State College. Let's go! So good morning. For today's, I'm going to give you some tips on how to survive on exam season. Lalo na ngayon na paparating na yung midterm. So, and then sinabayan pa ng mga suspension. So, ang nangyari, tambak talaga yung mga gawain. So, based on my research, here's some tips na pwedeng gawin para ma-achieve yung score na gusto mo this coming examination. So, number 1 is plan. Plan and prioritize with a schedule. So, dito, kailangan mong gumamit ng mga planner or apps na makakatulong sa'yo sa pag-organize ng mga subject na may hirap at yung mga subject na kaya mong gawin, na kaya mo siyang ma-express to the way na hindi mo na kailangan ng mga research or something na mahihirapan ka. And next is set realistic study goals, break study material into manageable chunks. So, may nabasa ako dito na gamitin mo daw yung Pomodoro technique which is yung 30 minutes mo is mahati siya into which is yung 25 minutes mo is gagamitin mo siya para sa study mo, which is yung halimbawa nagme-memorize ka ng something, diba? Yung 25 minutes mo is straight, walang tigil na for ACADS only, and then yung 5 minutes mo is for break. Kailangan mo syempre ng pahinga, diba? Hindi naman pwedeng palaging aral, mamaya mahimatay tayo dyan. And then yung pangatlo naman is include time for reset or sleep. Kailangan nating matulog, diba? Kailangan nating ma-aim yung 7 to 9 hours of sleep para ma-boost din yung memory concentration natin. Kasi kung puyat tayo palagi, syempre kahit anong aral natin, kahit anong review natin, kung hindi naman nagpa-process or nagpa-function ng maayos yung utak natin, parang wala din sa isa yung mga pinag-reviewhan natin, diba? So, better nang matulog ng maaga bago ang examination day. So, pang-apat na tips na nabasa ko is stay physically active. Dito, kailangan din natin ng mag-stretch ng katawan, home workout, kumbaga. Kailangan natin mag-refresh, short talks, short walks, para naman balance lang yung nangyayari sa atin. Hindi lang yung utak lang yun ang papunction. Siyempre, pati yung mga nerve natin dito sa katawan, kailangan natin ng ganon. 5 tips para makasurvive tayo this coming examination is make time for hobbies and socializing. Siyempre, kailangan natin mag-set aside ng at least 30 minutes daily for activities na na-enjoy talaga natin, di ba? Kasi connecting with friends and family can relieve stress and boost motivation. Kasi syempre may stress tayo niyan. Hindi naman palaging perfect natin yung mga pag-review natin. Syempre nakaka-stress din yun kung araw-araw tayong gano'n nakamukmuk lang sa loob ng kwarto natin. Syempre kailangan din natin makipag-socialize, no? Kailangan din natin ng affirmation words galing sa mga loved ones natin. Ganon. And lastly is yung pang-anim is practice mindfulness and relaxation. Dito, syempre, ayun na nga, paparating na yung examination day. Kailangan natin dito maging relax lang tayo. Kumbaga, focus lang natin yung mind natin kung ano ba talaga yung goal natin para sa ngayong darating na examination day. Kumbaga, naka-meditation tayo na
chill lang, relax, na walang mangyayaring masama kasi alam mo naman na nag-review ka and meron kang masasagot ngayong darating na examination day. So, for today's video, yun lang muna kasi yun pa lang yung mga nasa-search kong tips na very usable sa ating mga estudyante. So, that's all for today. Goodbye! Thank you for watching!